sa ating mga expose sa bagay na mga makadiyos, madaling maniwalang may Diyos. Sa ating mga malimit makarinig ng tungkol sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos, minsan, ang ganitong conviction ay hindi na natin pinoprocess, hindi na natin tinatanong, automatic na sa atin dahil sa mga nakapaligid sa atin. Pero hindi lahat ay ganun ang konteksto. Hindi lahat ganun ang karanasan katulad natin. At ito pa ang magandang ating tingnan. At ito'y bahagi din ng buhay natin. Kahit tayo'y expose sa mga religious na bagay, kahit tayo'y expose, malimit tayong makarinig at sinasabi natin at naniniwala tayong may Diyos, marami sa atin mga kapatid ang naniniwalang may Diyos pero hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. A lot of us believe that God exists but do not follow His will. At marami sa atin ang ganyan. It's easy to be pious. It's easy to follow the formulary prayers. It's easy to join the bandwagon. Pwede tayong sumasama sa nakararami kapag tayo ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo dahil ginagawa ito ng marami. Pero ang magandang tanong, ito ba'y nagdadala sa atin? Hindi lamang sa paniniwala, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tunay na nananampalataya sa Diyos at ang tunay na naniniwala, ultimately, ang bunga niyan ay pagsunod sa Kaniyang gusto, hindi sa ating gusto. Kaya it makes sense yung ating mabuting balita ngayon. Yan ang bunga ng tamang panalangin. Yan ang bunga kapag tayo ay nananalangin. Ang bunga ng pananalangin ay hindi upang tugunin ng Diyos ang ating nais. Sapagkat ang Diyos ay hindi kayang mamanipulate. Pag alam niyang makakasama sa atin, pag alam niyang masisira ang ating pagkatao, hindi niya ibibigay sa atin. At hindi yan ang tunay na buod ng pananalangin. Ang tunay na buod ng pananalangin ay upang tayo'y magpakumbaba at sundin ang kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng tunay na nananampalataya. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagtatampo ni Jonas. Bakit siya nagtatampo? Kasi hindi nasunod ang kanyang gusto. At kung ikukumpara natin sa buhay natin, ganyan tayo. Jonas na Jonas tayo. Jonas tayong lahat sa harapan ng Diyos. Pag hindi ibinigay ang gusto natin, nagtatampo tayo sa Diyos. Nag-request tayo, nanalangin tayo, nagnubina tayo. Hindi natin nakamit ang ating hiniling dahil alam ng Diyos na hindi makakabuti sa atin, lalayo kaagad tayo sa Kanya, magtatampo at sisisihin siya. Jonas na Jonas. At ganyan tayong lahat. Pero ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay matuwid, mahabagin at maawain. Bakit? Kasi ang tunay na sukatan ng pagmamahal, ang tunay na sukatan ng awa, ang tunay na sukatan ng katwiran o katarungan ay ang siguraduhing ang iyong minamahal, ang iyong pinagmamalasakitan
ay magiging matuwid at maayos ang buhay kahit na sila'y masaktan. At yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kahit tayo'y masaktan, na kailangan nating masaktan, at the end of the day, ang gusto ng Diyos ay maging maayos at matuwid ang ating buhay. Ang gusto ng Diyos ay masunod ang kanyang kalooban, dahil sa kanyang kalooban o sa pagsunod sa kanyang kalooban, tayo mapapabuti at hindi mapapahamak. At yan ang bunga ng panalangin, tamang panalangin may pagpapakumbaba. Hanggat hindi natin natututunan ang ganyang pamamaraan ng pananalangin, patuloy at patuloy tayong masasaktan dahil hindi tayo nagpapaubaya. Patuloy at patuloy tayong tuturuan ng leksyon ng Diyos dahil hindi pa tayo iniiwan ang ating makasariling pananaw at makasariling pagtanaw. Ang Diyos ay totoong mahabagin. Ang Diyos ay totoong mapagmahal. Pero ang kanyang pagmamahal at pagiging mahabagin ay makatwiran. Hindi lahat ng gusto natin ay pwede nating makuha. Hindi lahat ng nais natin ay mangyayari dahil may mga bagay na gusto natin pero makakasama sa atin. At hindi iyan ibibigay ng Diyos sapagkat siya'y makatarungang Diyos at makatwirang Diyos. Sa ating pananalangin, huwag ang hilingin natin ay yung mga bagay na gusto natin. Sa ating pananalangin, ang hilingin natin ay masunod natin ang kanyang kalooban kahit masakit sa atin dahil yon ang makabubuti para sa ating kaligtasan.